Treasure Hunting Weekend, mga katiats. Meron kaming puntahan dito na napakagandang marker. Ito yung tinatawag na Catmon Tree. Catmon Tree, ito yung isang kahoy na parang may bungang prutas na wild. At sa mga treasure hunter, alam nila yan na ang Catmon Tree ay ginagawang marker ng mga Hapon. At kung ang lugar nyo ay merong Catmon Tree na sabihin natin nag-iisa lamang sa lugar nyo, pwedeng ang Catmon Tree na yan ay merong treasure under the tree. Kasi ang Catmon Tree sa nakuha ng mga treasure hunter dito sa amin, ang item ay nasa ugat lamang under the tree. So ito yung tinatawag na mga quick deposit, ang Catmon Tree. At kahit quick deposit lang yan ay pera na rin yan at siguradong magbago ang buhay mo, katiats. Okay, so narito na kami sa lugar. Kasama natin tong subscriber natin to. At matagal na tong gusto niyang ipa-resorby sa atin, ipa-remap. Kasi ito'y kanilang hinukay na ang Catmon Tree. Meron din kasi silang mga manual detectors. Kaya hinukay nila ang Catmon Tree kasi nag-detect. Ngayon meron silang mga magandang signs na nakuha diyan. Yan yung mga basag na banga, meron daw. Basag din na buti na kulay green. At basag na jar. At nakuha yon sa 1 meter deep. Kaya maganda. Maganda na mga signs yung mga ganon. Ang mga ganyan kasi na mga basag na mga signs ay ang ibig sabihin mababaw lang ang item na nariyan. Okay, kaya ito kasama namin ngayon ang Invisible Man. Biglang lumitaw si Invisible Man sa likod, oh. The Pendulum and yours truly. Tatlo kami ngayon. Ito yung hukay nila. Napakalaki ng opening ng hukay nila, oh. Parang swimming pool. Kaya nga natamaan nila yung mga basag na buti dahil sa napakaluwag ng hukay. At meron na silang mga almost 3 meters. 3 meters yan na lalim. Mismo sa harapan ng Catmon Tree. Ayan, oh. At ang Catmon Tree ay nabuwal na dahil sa hukay. Kaya to, atin to i-detect muli kung nandyan pa ang detection. O paunahin natin si Pendulum sa kanyang pendulum. Ito yung puno ng Catmon Tree. Ano na daw yan na Catmon? Talagang century. Kasi parang sanga na lang yung nandyan. Naputol na yung original na puno niyan. So ayan, merong bandang kaliwa sa kahoy. Mamaya malaman yan kapag bababa ang pendulum. Malalaman na ang angle niyan kung saan nagturo. So doon yan banda. Nandun pa pala yung isang Catmon Tree. Yun yung nabuwal. Itong pangalawa. Ayan, oh. Itong hinawakan ko, ano lang yan. Bata pa na kahoy yan. Kapag mga ganitong mga lugar, lalo na kapag tag-init, ay delikado mga katiyat sa ahas. Naglipana na ngayon ang mga king cobra, mga banakon. Kaya kung punta kayo sa mga ganitong lugar, mag-ingay muna kayo, mag-ingay para marinig kayo ng ahas. Tatakbo naman ang ahas kung medyo nakadistansya, pero kapag nasukol yan, talagang kakagat yan. Kaya mabuti nang mag-ingay para malaman ng ahas na mayroong dumarating. At tatakbo ang mga yan. Okay, so nariyan sa baba ang detection. Ayan, nariyan, oh.
Ayan, umiikot yung pendulum ni Penduluman. Left side of the tree. Mama nang kabilya ko man. Yan yung katmon, yung nabuwal. Actually, yung mga katmon, maliliit lang yan na kahoy na wild. Na nagbubunga ng prutas na maasim na matamis. Wild yan, hindi yan nabibili na prutas sa mga tindahan. Chris, kung anong dagan niya? Gluhon ba, gluhon? Okay, Tangon. narito si Invisible Man. Hindi na kami nagdala dito ng mga metal detector kasi positive na to na area. Atin lang ilocate kung nandyan ba sa may puno. Gamay na ba yung kulang, oh? Kaya okay na, kontento na kami sa ito ng mga gamit sa locator. Gamay na lang kulang. At kapag pareho ang ma-detect namin na ano, kasi kapag katmon, sa experience namin ay under talaga sa kahoy na katmon. Nakita ra Sa ugat na kalagayan kasi quick deposit lang. ugat sa ilayom. So, Kaya tama naman ang turo ng pendulum ni Penduluman ay nasa baba ng kahoy. Kaya puntahan ko at i-detect natin ang locator. I-locator na natin to. Medyo tamang-tama na laki to, nahukay nila katiyats, maluwang. Hindi lang under the tree ang hukay nila, nasa harapan. Mga 1 meter lang ang diferensya. Dito kasi sila naghukay sa harapan, 3 meters. Pero ang detection dyan, sa malapit talaga sa kahoy, under sa kahoy to. Ano bang merong under sa kahoy na klaseng pagkabaon? Karamihan yan kapag mga mababaw lang talaga, lalo na kapag may nakita kayo na basag na jar, karamihan nilagyan yan ay jar din, banga na maliliit. At yung nilagay dyan ay pwedeng assorted na jewelries kasi quick deposit lang siya. Ang giveaway ng ng Imperial Treasure ay mga gold bars na malalaki. Pero kapag quick deposit lang, yung nilagay lang ng mga army, hindi sa general na gold, ayun ay mababaw lang talaga. Yun yung nahuhukay natin, mga quick deposit, pero milyon-milyon ang halaga niyan. Katulad dito, kapag may laman ito, yung na-detect natin, kapag meron ay milyon-milyon yan. Talagang makapagpatayo ka ng bahay dyan. Kakabili ka pa ng sasakyan at makapag-deposito ka pa sa bangko. Kaya magbago nga ang buhay. Matagal na tong Yamashita Treasures. Merong nagsabi sa akin na, "Sir, kami 6 na taon na." Yung 6 na taon na treasure hunting nyo, hindi naman yun araw-araw kayo naghukay, di ba? Kaya hindi yun 6. Ang bilangin lang natin yung mga araw na nag-treasure hunt tayo. Bago natin sabihin na 6 na taon na tayo, hindi yung halimbawa sa isang taon ay 3 beses lang kayo nag-treasure hunt or 4. So ibig sabihin, hindi isang taon, di ba? Hindi isang taon kasi sabihin natin bawat project ay isang buwan, so 4 na hukay. So 4 na na buwan, hindi umabot ng taon. Okay, so akyat na ako. Okay na, positive na ang detection diyan. Kaya nasa kay Katiyats na lang ang pagpasya nito, ang desisyon. Kung hukayin nila, mababaw lang. Mga nasa 2 meters lang to. Galing sa ugat. Kaya sila na lang Katiyats ang bahala dito. Marami na kaming na-detect na positive, pero hindi naman natin alam kung hinukay ng ating mga Katiyats.
Yun ang problema kasi detect tayo, yun pala hindi hinukay. Sayang, di ba? Pero imposible sa dami ng pinuntahan natin kung ratio kasi dito sa pagukay ay 1:100. Hukay ka ng 100 ay may chance ang makakuha ng isa. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. Paalam.